malaki pong kaluwagan sa kalooban ng mga mamayan, paano po ninyo i-correct? In our particular case, nung sinabi po ninyo na ito'y tinama na ninyo, paano po na itama? I think your ability to refund to each and every customer of Meralco is the only way by which people can be assured na talagang itinama ninyo. For example, may dumating sa kanila na sulat, we are refunding you the amount of so-and-so because this is the overcharge that we did during the pandemic. Considering that the actual meter reading did not happen, we utilize a predictive algorithm to arrive at this. We are very sorry that we collected more than much. So we are refunding to you the amount of XXX. Pakikita po ng tao that you were really correcting it, if not corrected at all. So, it will be, I would say, a statement of hope para sa kanila. But until they are corrected by way of refund, na makita nila na ibibigay ninyo sa kanila, o kaya kahit na hindi refund, you will assure them that in the next few days, yung dapat na i-refund sa kanila, mababawasan sa kanilang succeeding bills. Walang communications to that effect, Mr. Chair. So, the actual process of rectifying and correcting whatever overcharge was collected by Meralco, hindi po masyadong maniniwala ang tao. Ang nangyari, Mr. Chair, ganito pumasok po talaga ang pandemic. Wala tayong sisisihin dito kahit sino. Lahat po nag-quarantine, na-lockdown po tayong lahat. So ang sabi po natin, hampas sa kalabaw, sa kabayo ang latay. So, the poor consumers, sila po yung nagdala ng brand Kami po ay nakatanggap ng billings ng Meralco. Dalawa po yun para sa isang malaking bahay tsaka yung maliit na bahay. Gagamitin ko pong halimbawa, Mr. Chair, na parang ito yung microcosm ng ating mga households. Merong malaking bahay, may maliit na bahay. Ang date po ng billing ay July 3, 2020. Kung nakikinig po kayo, President Ray, ay pakinota po ninyo ito. Yes po, nakikinig po ako. Ang billing period po ay between February 19 to June 18, 2020. Sa makatwid, ito po ay 4 na buwan ng pandemya. Ako na po mismong kumuwenta doon sa malaking bahay, nakita ko po na bigla nga pong nag-spike ng 115% yung aming regular monthly billing. Mas lalo naman pong nakapagtataka, yung maliit na bahay po, ang increase po niya doon sa regular billing ay 315%. Ngayon po, makikita rito na sigurado po ako na may konting pagkakamali rito sapagkat from the regular billing na nakukuha namin, I think it is quite impossible na ang increase po ay between 115% to 315%. Inaakala ko po na kung sa aming household nangyari po ito, maaring nangyari rin po sa napakaraming households ito. Kaya, nagpapasalamat po kami na kayo'y nakapagbigay ng, sabihin na natin, in-extend natin yung deadline ng pagbabayad at pagpuputol sa kanila. Malaking bagay po yun. At nagbigay po kayo ng mga installment mechanism, malaking bagay din po yun. Pero magiging mas makahulugan po, President Ray Espinosa, kung bago po natin sila singilin, maitama po natin itong nakikita kong pagkakamali sapagkat alam naman po natin, it was already admitted by Meralco that during this period, 4 months period, talagang yung consumption was not based on actual reading of the meters. It was calculated by way of a predictive algorithm. Ngayon, kanina po, ang sabi ni Atty. Pamintuan, ito po'y naitama na. Kung halimbawa po, ang lahat po ng mga consumers ay kailangan pa palang mag-file ng complaint bago natin itama ito,
Kasi po kami, hindi pa po ako nagsasubmit ng kaukulang complaint. Kung 10 milyon po yung consumers ninyo, are we estimating that 10 million people will flock to ERC to complain? Parang imposible po yon na President Ray, sapagkat bakit hindi muna magsimula sa Meralco? Siguro po kung yung kalahati nun na isaayos na, yung kalahati will dispute the estimate of Meralco, yun na lamang po ang pupunta sa ERC. Makaluluwag po ngayon ang ERC. Let us utilize Meralco as the first layer in settling the dispute. Malaking bagay po yun. Halimbawa, between the consumer and Meralco, naayos na po natin, and these people will no longer go to ERC for further litigation of the complaint. Hindi po ba ganun? Hanggat hindi po naiaayos, kung ano yung tamang ibinayad lang, kung meron kayong ibabalik, o i-reduce na lang at some time sa kanilang future billings, hindi po magiging makahulugan yung deadline, Mr. President. And even the installment will become a Pyrrhic victory on their part. Kasi hindi po ang mauuna dapat dito is ayos muna natin magkano talaga yung dapat na ibayad based on actual reading. I think this is very basic, Mr. President. And from there, tsaka po natin marirealize yung value ng pagre-reset ng deadline at tsaka yung value ng installment payment. Salamat po, Mr. Chair. Ako mismo ang titingin kung naisaayos ba ito ayon na rin sa mga polisiya ng Meralco na ilinabas po natin para po masaayos lahat ang bills ng bawat isang customer. Yun po naman ang objective din ng Meralco. Hindi po natin gustong sumingil ng sobra. Ang dapat ng bayaran ng ating mga customers ay talagang kung ano po ang nakonsumo niya actually, no? At base na rin sa actual meter reading. Hindi lamang po yung sa aking monthly billing, Mr. President. Sana po lahat ng naapektong mga consumers, ganun din po lahat sana ang mangyari para mapadali natin yung pagsasaayos kung meron mang naisingil ng mas mataas ang Meralco at mula doon ay magsisimula na po yung talagang regular na singilan at sana nga doon ay mapatupad natin ang pag-extend ng deadline at lalong-lalo na po yung pagbibigay nyo ng installment.